ako dito sa hotel. Kanina pa mga 10:30 siguro. Kahit ang dami ko nang ginawa. Parang ang bagal ng oras. Maaga ata magsasara yung Independence Palace pala. Parang hanggang 3:30 lang sila. Umpisahan ko na maglakad ngayon. So, umuwi lang ako para mag-iwan ng gamit. Tapos, magpalit ng damit. Kasi nga, bala ko nang pumunta. Dediretsuhin ko na sana. Tapos, yun, nag-CR muna ako, nag-freshen up, nag-ayos. Tapos, doon ako magde-decide na aalis na ako ulit ng hotel para mag-walking tour. So, yun. Pupunta tayo ngayon sa Independence Palace. Tapos, yung puppet show, if meron pang show today. So, ano lang yun, walk-in lang. Tapos, also yung post office, Book Street, and yung Notre Dame church. So, iuhuli natin yun, yung part na Book Street. So, yun. I'll see you there. One thing na mapapansin mo dito sa Vietnam, sobrang daming motorcycles. Tapos minsan, ginagamit nila yung sidewalk para makadaan. Katulad nun. Tapos yun, ang galing-galing nila mag-parking as in dikit-dikit talaga. Imagine mo paano aalis yung nasa gitna. Tapos yung mga helmet nila dito, parang mga pang bicycle lang. Hindi siya yung full-face helmet. So, yun, ganun mostly makikita nyo. Tapos ito, ang dami ditong local brands. Ang gaganda. Madala ka lang makakakita ng mga international brands. So, parang talagang hindi mo talaga kilala yung mga brands dito. Feeling ko isa sila sa mga talaga, sa clothing. Ganda-ganda talaga ng mga clothing na galing ng Vietnam. Kaya yun yung focus natin. Parang for me, siguro, if makita ko man siya, para din siyang Bangkok. Sa Bangkok lang kasi talagang sikat na sikat siya, lalo yung mga markets nila. Pero feeling ko ganun din naman dito. Yan. Pasalubong. Mga candies ata yun. Ito yung nakita ko kaninang umaga. Binibigyan talaga sila dito. Cute! Yarn. Yun lang. Tapos madami kang makikita mga ganito, yung mga banh-mi sa paligid. Madami kang makikita ganyan. Mamimili ka na lang. So, ang dahilan kung bakit ang ganda-gandang maglakad dito sa Vietnam. Ang daming puno. Kahit na pagpapawisan ka, mahanginan ka pa rin. Sana nga lang ganito din sa atin. Kasi ang Vietnam, ang Ho Chi Minh, parang ito yung biggest city ata nila dito sa Vietnam, if I'm not mistaken. Pero parang na-preserve talaga nila. Unti lang yung matataas na building, tapos puro mga puno. Ayan yung Independence Palace nila. So, pag dito sa may left part ng Independence Palace, makikita na agad yung ticket section nila. So, dito kayo kukuha ng ticket. And then, let's ask magkano. Ayan, 65,000 dong ang amount niya. So, pagkakuha ng ticket, pwede na tayong pumasok. Okay. Thank you. Okay, we finally got in. Magpipicture lang tayo dito sa labas. Tapos, go na agad. Yung guided map sa loob. Ayan. Start na tayo. Meron silang nibenta na audio guide para mag-earphones ka. Kaso, mahal. 90,000. Char. Mahal na sa akin yun. Magbabasa na lang ako.
yung view outside. Grabe. Speechless. Sobrang ganda ng pagka-maintain nila dito sa historical places nila. Kaya makikita mo yung busy cars outside the palace. And sobra yung preservation nila dito, talagang may importance sila sa history nila. So, ito daw yung stairway papunta sa President's Room. Pupunta tayo sa room ng President. Let's see. Oh, may mga damit pa. Kulit ako. Oh, meron siyang walk-in closet. Wow. So big. Non, bah, c'est les années 70, hein. Le vestiaire. Presidential bedroom. Wow. Ito pala itsura ng mga bedroom ng mga presidente. Président. So, ito yung kama ng president. Wow. May photo pa doon. Siguro wife niya. So, may seat dito. And another glass. CR. CR ng president. May bathtub. May dalawang lababo. Tapos isang toilet. Ito daw yung kung saan ina-entertain ng First Lady yung mga asawa ng mga bisita ng President. So, meron din silang chicken minute dito. Sure. Ano siya? Nagtataka lang ako kasi ilang floor to, parang mga 3rd or 4th floor na to. Dito pa sila magchichikahan. Ito na siguro yung last na pupuntahan ko. Pagod na ako. Ang dami. Library to. Ganda. Ayan, library. Ay, mag-alala guys, kung pagod na kayo, from 3rd floor, nilakad nyo, inakyat nyo hanggang dito. Ay, shit, nakakaya. Pang PWD pala to. Hindi natin pwedeng gamitin yan. Bumaba na lang tayo. Okay, so kaya tayo kanina. Bumalik kanina. Hindi natin tinuloy yung elevator kasi hindi naman po tayo PWD. Yung PWD lang daw yun. So, maya na lang daw tayo. Yan, tayo tumawag. Just to let you know dito, ang first floor nila is ground floor. So, yung kanina nasa 4th floor. Mga 5th floor na yun. Kaya mataas-taas siya. Pinakit natin. I'm so tired. Kapagod pala to. Ang laki-laki. We are in the kitchen. So, just to give you an idea how a presidential kitchen looks like. Okay, mga wedding, ganyan, dito daw ginaganap. So, parang pang 5-star hotel daw yung kitchen na to.
Yan, ano to? Electric grill. Wow. This one is a ice cream freezer. Wow. Wow. Ice cream freezer. Ano kaya nilalagay dito? Ito naman ay coffee machine. Ay, grabe ang coffee machine. Oh. Ilang kape ba? Ano kaya ginagawa dito? Tapos ito is a steamer. Cool. Galing, no? At least may chance tayo na makita yung mga iba't ibang equipment sa kitchen on. Though wala naman talaga ako masyadong alam. Gas open. This one is electric baker oven. Oh, electric baker oven. Huyo ang bakery namin dito. Pang presidential oven to. Gas range. Pasteurizer. Wow. Tulyasi na to. Gas stove. Ano to? Gripo. Rice. Uy! May rice washer palang equipment. Hindi siya kinakamay kasi maramihan. Dish sink. Okay. Vegetable sink. Ah, bongga. Magkahiwalay ang sink. Cocktail table. And goods lift. Oh, social. May elevator sila. Oh, order up. Okay. Oh. So, ito naman, parang military car. Jeep. This is a restored US Jeep, same model that was used to convey President Tung Van Min to deliver his surrender speech as a broadcast by radio Saigon on April 30, 1975. Guys, so dito na tayo sa labas. Kung umiinit na dito sa pwesto ko kanina, okay pa. Pagod na ako. Ang sakit ng paa ko. 5 floor ba naman? 3, 4, 5, 6 ata. 6 pa ata yung napuntahan kong floor. Yan naman, feeling ko naman napuntahan ko naman lahat from the bedroom to the kitchen. So, nandito ba? Yan yung Independence Palace. Ito yung mga nilakad ko kanina. Mga spots dito sa labas. So far naman yung experience, sobrang okay siya kasi since a person na parang interested sa mga history din na kung ano yung mga nangyari before, ganyan, yung mga gamit nila before, cool lang, lalo dun sa kitchen. Tapos also sa bedroom, very ano siya, parang mga antique-antique na yung mga nandoon. So, at least for the very first time, I was able to witness what does a presidential house look like. Also, yung mga conference room, ganyan. Pati kung saan nagchichikahan yung mga first lady. Nakita ko din siya. So, it's a great experience para pag pumunta ka dito, ma-immerse ka sa history din ng pinupuntahan mo na country. And if gusto nyo, merong audio guide na pwede nyong gamitin. Although, ano siya, parang 90,000 dong ata. 90,000 dong yung babayaran mo. Iba pa yung entrance fee na 65,000. So, yun. Pinili kong hindi na kasi I can read naman yung mga nakalagay doon. Tapos, pinicturean ko na lang para in case na makalimutan ko, maalala ko. At least, yung concept na ano nangyari sa place na yon, okay na siya sa akin. And it was a good experience. Very nice yung place na to. I should really add it in your Vietnam Ho Chi Minh bucket list. Guys, change of plan.
Pupunta ako ngayon ng War Remnants Museum, which is bandang malapit lang siya sa Independence Palace. Munti ko na siya makalimutan. Baka hindi ko napuntahan yung puppet show. Wow! Nice. Distract. Ito, andito na tayo sa War Remnants Museum. Very few minutes lang ulit. Nice. Pwede mo palang pindutin yung ano, tapos lalabas siya doon. Ano ito? O yan. Kaso hindi ko mabasa ang labo ng mata ko. Itong bomb. Ah, okay. Yan yun. Tapos ito. Oh. Ito. Oh, malaki yan. Nakikita naman pero dito. Pero yan kasi talagang ano, detailed. Yung content ng museum. Yan. Grabe to, 7 years bago natanggal lahat ng bullets. Ito yung sunbathing rooms. Wala daw ceiling. So, hinahayaan ka lang na mainitan o malamigan. Ito yung mga different torture dati. Kanina na kayo here. Magpapagulong-gulong ka daw dito. So, may mga books kasi yan. Kapag magpagulong-gulong ka dyan, masusugatan ka talaga. Ito naman yung tiger cages. 好可怜哦！连你们警察叫我们幸福死了。我操！什么意思？原来这里是刚才你们所看到的，我们刚才从楼上看下来哈，就是这个情景。 Uy, grabe. Parang ganito din yung nasa Fort Santiago na sa akin. Kinukulong sila sa ganito. Done with the Remnants Museum. Hindi ko na kaya, nag-grab na ako. Grab bike papunta sa post office. Sakit ng paa ako. Sobrang sakit ng paa ako. Kanina pa ako naglalakad. Kahit na medyo malapit lang siya. Kaya naman. Pero kung hindi ganito yung nilakad ko, okay pa. Pero mura lang siya. Wala pa siyang 50 pesos. So, okay na. See you there. So we finally arrived.
Dito tayo ngayon sa Saigon Post Office. So, ito yung very nice combination of European neoclassical architecture and also Asian details. So, if I'm not mistaken, this was the architecture for the architect na nag-ano nito is French. So, that's why wala tayo sa ano guys, sa France or nasa Europe. Nandito lang tayo sa Vietnam. Under construction yung Notre Dame. Punta tayo ngayon sa Book Street. So relaxing. Guys, so nandito tayo ngayon sa labas ng Bentan Market. Ayan, tapo. Ayan, tapos na-order tayo ng broken rice. Not sure kung ano yung laman niya, pero malalaman natin ba. Ayan, ihaw sila dyan, parang part na yan. Gahanap kasi ako ng kanin. Pero, puro noodles yung nakikita ko. Kaya, nung nakita ko to, tumitingin kasi ako sa mga kumakain. Tapos yun na lang in-order ko. Let's see kung masarap siya.